Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan muling nagpakita ang hangal na si Elder Son habang sinasabi na ngayong araw daw ay matatalo na si Chen Feng at muling bibiguin ang lahat ng naniniwala dito gaya daw ng namayapa nitong master na isang walang silbing elder. Na agad namang tinugunan ni Elder Han at mariin nitong sinabihan ng hangal na baka daw sa pagkakataong ito ay muli na naman nitong kainin ang lahat ng binitawan niyang salita at maghanda na lamang daw ito ng isang mahalagang bagay para sa kanya ngayong araw. Na di naman nagustuhan ni Elder Son kaya naman mariin niyang tinawag ang pangalan ni Han Kong habang may kung anong bagay ang bila na lamang nitong ibinato sa harapan nito na animoy naghaamon ng isang pastahan. At ito pala ay ang kanyang pinaka-paboritong espada habang sinasambit ng hangal na itataya daw niya ang kanyang Autumn Water Sword dahil ganun daw kalaki ang kanyang kumpiyansang matatalo na si Chen Feng sa round na ito. Nalabis namang ikinagulat ni Han Kong pagkat patid nito kung gaano kahalaga ng sandata sa hangal na elder subalit itataya niya lamang ito sa pastahan na di niya inaasahang gagawin ng hangal. At matapos niyang makapaglagay ng taya ay mariin niyang sinambit kay Elder Han kung pupusta daw ba ito sa alaga nito subalit agad din niyang ihinabol na wala na daw na pagpipilian pa si Elder Han dahil kailangan nitong tumaya para naman makabawi daw siya sa mga nakulimbat nito sa kanya kahapon. Elder Son, nasisiraan ka na ba ng bait? Tanong ng matandang elder, puno ng pag-aalinlangan. Ang Autumn Water Sword ay isang pambihirang sandata na dapat ipinagmamalaki ng isang master. Halata sa mga mata ng matanda ang gulat at pagdududa sa desisyon ni Elder Son. Hindi ko inasahan na ipupusta mo ang espadang ito, Elder Son. Sigurado ka ba sa araw na ito? Tanong niya na parang hinihintay kong may babaguhin pa sa desisyon. Ngunit mukhang determinado si Elder Son at ayaw nang makinig. Sa galit o pagkadismaya, mariin niyang pinutol ang usapan. Tumahimik ka. Sigaw niya, tila ayaw nang makinig sa pangangatwiran ng kausap. Matapos ibato ni Elder Son ang kanyang Autumn Water Sword bilang taya, ay tumugon si Elder Han at sambit niya habang tila hindi makapaniwala, hindi ko inaasahan na ipupusta mo ang espada mong yan, Elder Son. Sigurado ka ba sa desisyon mo ngayon? Tanong niya, habang matalim ang tingin na parang sinusuri kung talagang buo ang loob ng matanda. Ngunit sa halip na magdalawang isip, mas lalo pang naging mapanindigan si Elder Son. Tumawa ito ng mayabang at sinabing, ngayong araw, si Chen Feng ay makikipaglaban kay Su Xiaoyu, at huwag mong kalimutan, siya ang mismong apo ng isa sa mga retiradong elder. Sa paniniwala ni Elder Son, wala nang pag-asang manalo si Chen Feng. Siguradong mabibigo siya. Mariin niyang sinabi. Narinig mo ba ako, Elder Han? Hinahamon kitang pumusta. May lakas ka bang ipagtaya ang alaga mong yan? Matapos ang panghahamon ni Elder Son, hindi nagatubili si Elder Han na tanggapin ang pastahan. Ngunit sa halip na espada ang kanyang ipantaya, isang bagay na mas misteryoso at mukhang mahalaga ang kanyang inilabas, ang kanyang singsing. Sa kumpiyansang tono, iniangat ni Elder Han ang kanyang kamay, kita ang mikantab at detalyadong singsing sa kanyang daliri. Ipupusto ko ang aking singsing laban sa iyong espada, mariin niyang sinabi, na para bang sigurado siyang hindi siya matatalo. Natawa si Elder Son sa narinig. Ha. Mukhang sigurado ka sa sarili mo, bata. Pero wala kang ideya kung anong klaseng pagkatalo ang naghihintay sa inyo. Bumungisngis siya ng may yabang. Ang singsing mo, magiging akin na rin. Natinugunan lamang ni Elder Han at sinabi nitong manood na lamang sila ng laban upang malaman kung sino ang mananalo. Sa likod ng lahat ng ito, isang lihim ang lumulutang, isang plano na siguradong magdadala ng kapahamakan kay Chen Feng na kagagawa ng hangal na si Elder Son, sigurado sa kanyang panig, ay nagbigay ng isang espesyal na anteng-anteng kay Su Xiaoyu. Ang kapangyarihan nito ay katumbas ng isang buong suntok ng isang cultivator sa ika-9 na antas ng posterior heaven. Walang paraan para mabuhay si Chen Feng sa laban ngayon. Habang sa isip-isip naman ni Elder Han na segurado ang kanilang pagkapanalo gayong ayon kay Han Yuer na nasaksihan daw nito ang lakas ni Chen Feng kung saan kasalukuyan na itong may lakas upang tumapat sa mga cultivator na nasa antas na ng peak 9 of posterior heaven subalit ang di naman niya alam ay may kung anong ginawa ang hangal para matalo ang ating bida. Samantala, sa loob ng arena, pumailan lang ang boses ng opisyal ng kompetisyon. Kung saan malakas niyang sinasabing mag-umpisa na ang laban nina Chen Feng laban kay Su Xiaoyu. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang mga mata ng dalawang mandirigma. Si Su Xiaoyu, puno ng kumpiyansa at may lihim na alas sa kanyang manggas, at si Chen Feng, kalmado ngunit matibay ang loob.
Ang laban na ito ay hindi lang isang simpleng kompetisyon, ito ay isang labanan para sa kanilang kapalaran. Walang pag-aalinlangan, sumugod agad si Su Xiaoyu, ang kanyang mga mata nagliliyab sa determinasyon at may matinding kumpiyansa sa kanyang panalo. Ang anteng-anteng na ibinigay sa kanya ay parang isang garantisadong tagumpay sa labanang ito. Ang kanyang mga kamay ay kumikilos ng mabilis, naghahanda sa isang mabagsik na atake. Sa kabilang banda, si Chen Feng ay nanatiling kalmado, ang kanyang tingin ay matalim at nakatuon. Alam niyang hindi basta-basta si Su Xiaoyu, pero hindi rin siya basta-basta pababagsakin. Habang papalapit ang kanyang kalaban, bahagyang ngumiti si Chen Feng, tila ba may alam siyang hindi pa natutuklasan ng iba. Habang nagtatama ang tingin ng dalawang mandirigma, ngumiti si Su Xiaoyu at hinugot ang kanyang espada. Ang talam nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, binabalot ng gintong aura ng kanyang enerhiya. Chen Feng, aniya, may bahagyang ngiti sa labi, kada rating ko lang sa ika-6 na antas ng posterior heaven. Hindi pa ako kasing husay mo. Bahagyang sumili ang isang tusong ngiti sa kanyang mukha bago niya idinagdag, paano kung pareho nating subukan ang ating mga physical na pag-atake ng sabay ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may isang plano nang umiikot sa isipan ni Su Xiaoyu. Na agad namang sinang-ayunan ng walang kaalam-alam nating bida sa iniisip ng hangal at sa isip-isip naman ni Chen Feng na maituturing ng apo si Su Xiaoyu ng retired elder dahil mukhang may disiplina itong cultivator na di kagaya ng iba. Maya-maya pa ay nagpatuloy na nga sa pag-atake ang hangal na si Su Xiaoyu kung saan agad itong nagpamalas ng isang maayos at matalinong galaw na agad namang pinuri ni Chen Feng na nakapansin nito. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang lumapit ang sandata ng hangal sa mukha ni Chen Feng kaya naman naisipan ng ating bidang itulak ang sandata nito na may bahagyang lakas upang tumilapon ito sa labas ng ring at matalo ng di napipinsala gayong gusto daw niya ang ugali nito. Subalit iba naman ang nasa isip ng hangal pagkat nang makita siya ng pagkakataon ay agad niyang nasabi sa kanyang isipan na talagang auto ito daw ang ating bida dahil agad niya itong napakagat sa kanyang bitag. At di na nga pinalampas pa ng hangal ang pagkakataon kaya naman makikitang mabilis niyang ibinato kay Chen Feng ang talisman na isang pampasabog habang ipinapakita ng hangal ang totoo niyang ugali sa ating bidang labis naman nagulat dito. Makalipas lamang ng ilang sandali ay tuluyan ng tumapal sa mukha ni Chen Feng ang talisman kung saan may kakayahan daw itong makapaslang ng mga cultivator na nasa antas ng 9 level of posterior heaven habang kitang-kita parent sa mukha ni Chen Feng ang pagkagulat dahilan upang di na niya ito maiwasan pa at buong-buong masalo. At maya-maya nga lang ay tuluyan ng naaktibo ang talisman na dahilan ng malakas na pagsabog sa buong stage at base pa lamang sa impact na nagmula dito ay di nga maitatangging sadyang napakalakas ng talisman dahilan upang mapasigaw na lamang ng pangalan ng ating bida ang nag-aalalang si Elder Han. At nakanganga niyang nasambit na napakadaye daw ng hangal dahil gumamit pa ito ng isang talisman sa laban at ang ipinakita daw niyang pag-uugali ay para na ding isang walang kadisi-disiplinang cultivator. Maya-maya pa ay agad na nga ding kumilos si Elder Han para sana tulungan si Chen Feng nang bigla naman itong harangin ng hangal na si Elder Son kung saan ito ang may plano ng mga kaganapan. At nang makita ni Elder Han ang pagpigil sa kanya ng hangal ay agad niyang sinambit habang nanggagalaiti na umalis na daw ito sa kanyang harapan bago pa maubos ang kanyang pasensya at mag-amoy digmaan sa lugar na kanilang kinatatayuan. Na di naman hinayaang mangyari ng hangal at marahan niya lamang na sinambit na sa oras daw na makialam ito sa labanan sa ibabaw ng stage ay siguradong masisira nito ang patakaran ng sect na walang papwedeng makigulo sa naglalaban. Kaya naman agad na kinumpronta ni Elder Han ang hangal pagkat batid na niya base pa lamang sa mga kilos nito na ito ang nagbigay sa hangal na si Su Xiaoyu ng talisman na agad din naman niyang kinlaro sa hangal na Elder at matapos niya itong klaruhin ay mariin niyang sinabi na di daw siya makapaniwalang mangdadaya ang mga ito para lamang pabagsakin si Chen Feng at bukod pa dun ay may pagbabante din niyang sinambit na sa oras daw na maulit pa ito ay di na siya magpipigil pa. At nang marinig naman ni Elder Son ang sinambit ni Han Kong ay agad itong napahagalpak ng tawa habang sinasabing ang paggamit daw ng talisman ay di isang pangdaraya dahil wala namang patakarang nakaukol dito kaya naman kung may talisman din daw si Chen Feng ay maaari niya rin itong gamitin sa laban. Dagdag pa ng hangal habang may nakakaasar na tuno na di pa daw naman tapos ang laban gayong di pa nagpapakita ang ating bida at di pa din nila nalalaman kung anong naging resulta ng pagsabog subalit sigurado daw naman siyang di na talaga makikita pa ang katawan nito dahil sa pangyayari at matapos niya itong masabi ay mapapansin naman ang bahagyang pagngisi ng hangal.
Kaya naman wala nang nagawa pa si Han Kong pagkat may katotohanan naman ang sinambit ng hangal na may patakaran ng sect na walang sino man ang papwedeng makialam sa laban at nasabi na lamang niya sa kanyang isipan na sana daw ay walang nangyaring masama sa ating bida subalit di pere niya maalis ang pag-aalala gayong kahit na merong ngang lakas si Chen Feng para sumabay sa mga 9 level of posterior heaven ay nakita naman niyang sobrang lapit nito sa talisman kaya wala siyang kumpiyansang makakaligtas nga ang ating bida sa pagsabog nito. At matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa itaas ng stage kung saan makikitang ilinabas na ng hangal ang tunay niyang kulay habang sinasabi ng malakas na napakahangal daw ng ating bida gayong iniisip nitong kaya nitong sumabay sa mga kagaya niyang genius at mananatili lamang na pangarap ang lahat ng iniisip ni Chen Feng sambit pa ng hangal habang humahagalpak ng tawa na ang isiping stepping stone sila nito ay baka matupad lamang sa susunod nitong buhay. Na agad namang tinugunan ng ating bida sa pagsasabing masyado daw matagal ang kasunod na buhay kaya naman ngayon na niya gagawin ang kanyang mga sinambit senialis na ayos lamang ang ating bida sa kabila ng malakas na pagsabog ng talisman sa kanyang mukha. At ang biglaan namang pagtugon ng ating bida ay labis na ikinaalarma at ikinagulat ng hangal habang nakatingin sa mukha ng ating bida tila di man lang nagtamo ng malubhang pinsala kahit na sobrang lapit na nito kanina sa talismang sumabog kung saan makikita ang mukha ng ating bida na may bahagyang ngiti ng kanyang kayabangan. Maya-maya pa ay tuluyan ng ipinakita ang tunay na sinapit ng ating bida kung saan bagamat mapapansin ang bahagyang pinsala nitong natamo ay nakakatayo pa din ito senialis na di din talaga biro ang physical na lakas ng ating bida gayong nakayanang nitong makaligtas sa malakas na pagsabog ng talisman na maging ang mga cultivator na nasa antas ng peak 9 of posterior heaven ay di magagawa ang ganitong bagay. Maging ang hangal na si Elder Son ang labis ding nagulantang nang makita nito na tila maayos lamang ang katatayuan ni Chen Feng pagkat batid niya ang kakayahan ng ibinigay nitong talisman sa hangal na si Su Xiaoyu habang napapasabi sa sarili na lubhang impossibly ang kanyang nakikita. Habang maririnig namang sinasambit ni Chen Feng sa hangal na dahil daw sa pagsabog ay Gamejo nakaramdam siya ng pagkahilo at kubansi daw siyang malakas talaga ang talisman subalit di daw yun sapat para maputs lang siya ng ganun-ganun lamang. Malamig pang sambit ni Chen Feng na sa ganitong uri daw ng mundo ay papaanong nauto pa siya ng katulad ni Su Xiaoyu na isang hangal. At matapos nito ay may panggagalaiti niyang sinambit sa hangal na pagbabayaran daw niya ito sa kapangahasan nitong pinaggagawa gayong nung una pa naman ay pinupuri pa niya ito sa mabuti nitong ugali na wala sa ibang cultivator subalit nagkamali lamang pala siya ng tosya. Habang makikita naman ang hangal na may labis na nararamdamang takot sa katawan ng mapagtanto nitong talagang ginalit niya ng gusto si Chen Feng base pa lamang sa ilinalabas nitong malakas na pressure at habang natatakot ay nasambit pa nito sa kanyang sarili na papaano daw na nakaligtaa pa ang ating bida gayong tamang-tama lamang ang kanyang ginawang plano at batid din daw niyang kayang pumuslang ng talisman sa ganang distansya kahit na may lakas pa ito ng peak level of posterior heaven. Saglit lang mga idol bago tayo magpatuloy ay bibigyan ko muna kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan libre lamang ito, at bukod pa dun ay malaking tulong sa amin ang inyong suporta. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. Sa hindi inaasahang pagbabago ng tadhana, si Chen Feng, ang ating bida, ay umatake ng mabilis ngayon kay Su Xiaoyu, ang lalaking minsang nagloko sa kanya. At kung may isang bagay na hindi dapat gawin sa mundong ito, yun ay ang linlangan si Chen Feng. Kitang-kita sa mukha ni Su Xiaoyu ang takot. Kung kanina'y mayabang at kampante siya, ngayon, mukha siyang pusa na naipit sa isang sulok. Ang dating matalas niyang dila, tila natuyo sa biglaang pagbawi ng kapalaran. Habang naririnig nito ang mga salitang nagmamula sa ating bida na nagsasabing kung gusto daw ng hangal na malaman kung paano siya nakaligtas ay ipapakita niya sa pamamagitan ng kanyang pag-atake. At heto na nga. Isang nakakagimbal na eksena ang naganap hindi lang simpleng suntok ang tumama kay Su Xiaoyu, hindi. Ito ay isang suntok na may kasamang buo niyang kasalanan. Isang suntok na may halong galit, pagkadismaya, at ang resibo ng panloloko niya kay Chen Feng at sa isang iglap, lupaypay ang kanyang katawan sa ere. Kung akala niya'y siya ang bida ng kwentong ito, well, mukhang nagkamali siya ng script na nabasa. At ayun na nga, hindi lang basta tumilapon si Su Xiaoyu, kundi bumagsak siyang duguan, nanginginig, at tila hindi na alam kung paano tatayo. Ang kanyang bibig ay bumula ng dugo, parang fountain ng kahihiyan. Sa kabilang banda, si Chen Feng ay nananatiling kalmado. Hindi man lang mukhang napagod.
parang sinipa niya lang ang isang lata ng sardinas na walang laban. Samantala, si Su Xiaoyu ay gumagapang na parang uod, sinusubukang isuka ang lahat ng sama ng loob, kasama na ang kinain niya kaninang tanghalian. Naririnig sa paligid ang mahihinang pagdaing ni Su Xiaoyu, at ang unti-unting paglaho ng kanyang dignidad. Habang si Su Xiaoyu ay nagkikisay sa sahig, si Elder Han naman ay abot tainga ang ngiti. "Good job, Chen Feng." Sigaw niya habang nakatayo sa tabi, bakas sa mukha ang tuwa at pagmamalaki. Halatang suportado niya si Chen Feng at excited sa naging resulta ng laban, pero sa kabilang banda, ang kaibigan niyang matandang lalaki ay hindi mapakali. Nakakunot ang noo at bakas sa mukha ang matinding pagtataka sa kung papaano nagawa ni Chen Feng na makaligtas sa pagsabog. Si Chen Feng ay nakatayo ng matikas, may ilang galos sa mukha pero walang bahid ng panghihina. Kalma lang niyang sinabi na, "Intindihan mo na ba? Sinabi ko naman sa'yo, ayos lang ako pero hindi lang iyon," dagdag pa niya, "dahil malakas ako." At parang pagsilyo ng kanyang panalo, bigla niyang ipinatong ang paa niya sa ulo ng taunang kalaban. "Hindi mo ba sinabi kanina na hindi kita magagamit bilang tantungan? Pero ngayon, nandito na ang paa ko sa ulo mo." Literal na ginawa niyang stepping stone ang kalaban niya. Grabe ang pang-iinsulto, hindi lang siya nanalo sa laban, pinahiya pa niya ito sa harap ng lahat. Matapos nito ay agad na napagtanto ng hangal na papaslangan siya ni Chen Feng dahil sa ginawa niyang panluluko dito, kaya naman malakas niyang isinigaw na wag daw siyang tapusin ang ating bida at may buong pagmamakaawa niyang tunanggakwan ang ating bida ng mga kayamanan kapalit ng kanyang buhay. Na agad namang sinang-ayunan ng ating bida, subalit mariin niyang ipinaliwanag na ayon lamang siya ay sa kanilang kasunduan kanina, kaya naman papaslangan daw niya ang hangal sa paraang gusto nitong mangyari, kung saan di niya lalakasan ang pag-atake at gagawin niyang mas simple ang pagpatay dito. At nang makita naman ito ng hangal na rep-ere ay agad itong naalarma pagkat napagtanto niyang di talaga nagbibiro si Chen Feng sa kanyang mga binitawang salita, kaya naman agad niya rin itong pinigilan sa kanyang binabalak. Subalit buo talaga ang desisyon ni Chen Feng, kaya naman walang nagawa ang hangal na matanda at makikitang tuluyan ng tinapos ni Chen Feng ang buhay ng hangal sa harapan ng lahat, habang may pagkamayabang na sinasambit na masunurin naman daw siya at ginawa niya lamang ang gusto nito, ang mapuslang sa mahinang atake lamang. Matapos nito ay mariin siyang kinumpronta ng hangal na elder, kung saan may malalim nitong boses na sinambit kay Chen Feng na bakit tila ayaw daw nitong makinig sa kanya kahit na pinigilan pa niya ito kanina, at ang pinaslang daw ni Chen Feng ay mismong apo ng retiradong elder, kaya naman mananagot ito dito sa oras na makabalik na ito sa kanilang sect. Na tinugunan lamang ni Chen Feng at may malakas niyang boses na tinanong ang hangal kung bakit di daw nito pinigilan ang paggamit ng hangal na si Su Xiaoyu ng isang talisman na may kakayahang makapaslang ng cultivator na may lakas ng 9 level of posterior heaven. Dagdag pa nito habang sumisigaw na ano daw ang gustong iparating sa kanya ng rep-ere, na parabang ipinababatid nito sa lahat ng nakakapanood na mas mahalaga pa ang buhay ng hangal na si Su Xiaoyu kisa sa kanyang buhay. Mariin pang sinambit ng ating bida na di daw porkit apo ito ng retiradong elder ay maaari na nitong baliwalain ang patakaran ng competition, kung saan nakasaad dito na walang sino man ang maaaring kumontra at ang sino mang magtangka ay matatanggal sa competition ito. Sa kabilang banda naman, ng marinig ng mga manunood ang sinambit ni Chen Feng ay agad na lumutang ang kanilang mga komento, kung saan may panggagalaiti pang sinambit ng isa na may katotohanan daw naman ang lahat ng sinabi ng ating bida, at tila bilangbing ang rep-ere dahil may pinapanigan ito sa laban. Na agad din namang tinugunan ng kalapit nito at mariin niyang sinambit sa kanyang kasama na bagamat naiintindihan daw niya ang kalagayan ni Chen Feng ay di pa rin maitatangging nakakatakot kalabanan ang background ng hangal na si Su Xiaoyu, kaya naman ganun na lamang ang ikilos ng rep-ere. Maya-maya pa ay bumalik ang eksena sa ibabaw ng stage, kung saan mariing tumugon ang hangal sa mga sinabi ni Chen Feng sa pagsasabing tila wala daw atang respeto ang ating bida dahil ganun-ganun na lamang nitong questionan ang kanyang mga sinasabi, at bukod pa daw dun ay walang karapatan ang ating bidang sumagot dahil siya ay ang kanilang guro dito sa sect. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng ang mariin niyang sinambit na ang isang di keres prispetong tao na gaya nito ay di talaga niya igagalang, at wala din daw itong karapatang tawaging guro ang kanyang sarili, gayong wala naman itong alam sa mga patakaran, kaya sangbanda daw naman at igagalang niya ito. Nalabis namang ipinanggalaiti ng hangal na rep-ere dahilan upang mapuno na ang hangal, habang mariing sinasabing pagbabayaran daw ng ating bida ang kalapastanganan nito sa kanya.
At matapos niyang makapagsalita ay mabilis na din itong sumugod upang atakihin ang ating bida ng buo niyang lakas habang malakas na sinasambit na iPad adala daw niya ito sa kabilang buhay dahil sa kawalang galang nito sa kanya. At nang makita naman ni Elder Han ang pagsugod ng rep-ere ay agad siyang napasigaw ng malakas para balaan ito sa mga susunod na kaganapan kung saan makikita naman si Chen Feng na nakakulubot ang noo at nanggagalaiti lamang na iniintay ang pag-atake ng hangal na parabang wala siyang planong umiwas dito habang ang kasama naman ni Elder Han sa itaas na matanda ay agad na nakapagbigay ng komento kung saan tila talaga daw na naghahanap ang ating bida ng kamatayan gayong maging ang rep-ere na nasa antas ng Peak 9 of Posterior Heaven ay sinubukan nitong galitin at sa pamamagitan ng isang atake lamang nito ay siguradong mawawasak daw ang katawan ng ating bida. Makalipas pa ng ilang sandali nang makita ng ating bidang malapit na sa kanya ang hangal ay agad na din siyang naghanda ng kanyang pag-atake para sabayan ang nahihibang na Elder at upang ipamukod ditong di siya natatakot kahit na mas mataas ang level nito sa kanya. Maya-maya nga lang ay agad na ding pinakawalan ng ating bida ang kanyang ultimate technique na madalas niyang pinantatapos sa mga hangal kung saan ito ay ang akala pam na matagumpay namang nawasak ng hangal na rep-ere at sa lakas ng salpukan ng dalawa ay medyo napatilapon ng bahagya ang ating bida. Kasabay ng pagsukat nito ng dugo senialis na di din talaga biro ang lakas ng hangal dahilan upang magtamo siya ng pinsala sa kaganapan na labis din niyang ikinagulat. At sa lakas ng salpukan ay lumikha ito ng malakas na pagsabog kung saan dahil dito ay di na din nakayanan pa ng rep-ere ang lakas ng atake ni Chen Feng kaya naman bahagya din itong tumilapon dala ang labis na pagtataka sa naramdaman niyang pressure mula sa pinakawalang atake ni Chen Feng. At habang makikita ang hangal na rep-ere na kamuntikan ng tumilapon sa labas ng stage ay agad namang lumutang ang ingay ng madaming manunood dahil sa pagkamangha sa lakas na ipinakita ng ating bida at di sila makapaniwalang magagawa nitong dumpensa sa isang Elder na malapit ng makapag-breakthrough sa Divine Door Realm. Sambit pa ng ilan na ano na daw kaya ang level ng ating bida dahil kahit na nasa 7th layer realm of Posterior Heaven pa lamang ito ay nagagawa na naman itong makipagsabayan sa malalakas na cultivator na kagaya ng hangal na Elder. Dagdag pa ng isa na kahit siya daw na nasa 8th level of Posterior Heaven ay walang kumpiyansang makasabay sa lakas ng isang Elder na malapit ng makapag-breakthrough sa Divine Door Realm. Habang makikita naman si Chen Feng na mariin lamang na nakatingin sa hangal habang sinasambit na sa wakas daw ay naging matagumpay siya sa kanyang ginawang pagko-cultivate gayong nararamdaman niyang mas lalo siyang lumakas kisa dati. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan may mga bagong malalakas na cultivator ang magpapakita dahil sa naintriga sila sa pambihirang lakas ng ating bida. At bukod pa doon ay tuluyan na ding makakaharap ng ating bida ang hangal na kanyang pinakahihintay na makalaban kung saan ito ay si Ran Changgling na kasalukuyang number 1 sa listahan ng mga Outer Sect Disciple. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag nidang kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.